Magandang araw po ng Biyernes. Naririto na naman po si Ate Marie, si Nanay Marie, si Tita Marie, si Aling Marie, at ang inyo pong tunay na kakampi. Sa mga naglalabasan po ng mga kwento, ay tila gumagawa na naman ng mga kasinungalingan ng mga tao ni Duterte. Lalo na yung mga nakasama papuntang Hague, Switzerland, doon sa ICC. Inalalabas nila na wala doon si Rodrigo Duterte. At nang hanapin daw nila, wala doon pangalan si Rodrigo Duterte. Ito pong ginagawa nilang ito ay pandilin lang sa bayan, sapagkat ang buong mundo ay nalalaman na si Duterte ay dinala sa Hague, Switzerland, doon sa ICC. At nakita rin ng lahat sa mga videos na nagsipagrally pa ang mga DDS doon, At nakita rin natin ang mga kapulisan na nagbabantay doon sa Hague. So, ano itong sinasabi ni Attorney Salvador Medaldia na they are telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. We are lost at this time. And lokohan na to. Ayan, lokohan na daw ito, Sino ba ang sanay manloko? Attorney. Sino po ba ang hinikayat ni Rodrigo Duterte sa mga panloloko sa mamamayang Pilipino? Hindi ba't kayo ng mga DDS? Tama na po, tigil na po ang panlilinlang. Hindi po maniniwala ang taong bayan sa inyo. Wala po kaming mapapaniwalaan na sa ngayon regarding sa mga Duterte, sapagkat ultimong ang anak ni Duterte ay gumagawa rin ng kwento. Ito po ang sabi ng anak ni Duterte, Wala siyang nurse, wala siyang kasamang gwardya. Mag-isa lang siya sa kanyang detention cell sa ngayon. Mayroon siyang cellphone pero hindi namin sigurado kung pwede niya itong gamitin. Kaya wala pa kaming contact sa kanya. Umaasa kami na may prison doctor na mag-aalaga sa kanya. Yan ang sabi naman ni Kitty Duterte. Itong si Kitty, wala naman itong muwang sa mga kaso-kaso. Wala naman itong muwang sa mga patakaran ng mga korte, lalo na ang foreign country, foreign court or ICC. Ano ba naman ang alam nito? Ay kahit nga si Sara Duterte walang alam di ba? At yan nga po ang mga pinalalabas nila. So ito po ay isang pambibilog sa tao ng mga Duterte, lalo na ng mga DDS, upang magsiklab ang mga dibdib at sumugod sa kabayanan para ipagtanggol ang berdugo ng bayan. Mga kapatid, maawa man tayo, gusto man natin silang damayan, pero pinaiiral nila ang pagiging balahura nila sa kapwa. At maging ang gobyerno o ang administrasyon ni Marcos ngayon ay tunay nilang pinasasama. Sila'y magkakasama. Sila ang bumoto sa unity team na ito. Marcos Duterte ang sigaw nila. Pero bakit ganon? Ngayon, dinudurog nila ng gusto si BBM. Kung dinadaan ba naman nila sa maayos na usapan? Kung sila ba naman marunong lumuhod at makiusap? Wala Ano ang sigaw nila? Bangag, bangag, bangag. Pero kanino sila ngayon humihingi ng tulong? Di ba sa isang bangag na kanilang ipinagsisigawan? Ngayon, pinapatay lahat ni Duterte ang mga adik. Sila ay galit sa adik. Pero sino ngayon ang hinihingan nila ng tulong? Yung sinasabi nilang mga adik. Pinalalabas nila ang lahat ng mamamayang Pilipino para iligtas si Duterte. Bakit? Maililigtas pa ba si Duterte ng mga pinatay niya? Ng mga magulang, kapatid, kapamilya ng mga ipinapatay niya? Wow! Anong nangyayari? Huwag niyo bilugin ang bansa. Huwag niyo bilugin ang mamamayan. Bilog na tayong lahat. Kaya tama
tama na mga DDS, tama na mga lawyer, mga supporter, mga senadores, mga kandidato sa pagkasenador at sa kung saan saang lugar pa, no? Meron pang nagsasabi, magsipaghanda na kayo. Ang mga senior citizen ninyo na kailangan ng gamot, imbakan nyo na ng gamot, mag-imbak na ng tubig, ng pagkain, ng lahat sapagkat may malaking magaganap. Ano na naman yan? Sinasabi nyo na naman, nalulusob na naman ang 30 million sa Pilipinas, dito, sa buong bansa para ipagtanggol si Duterte. Diyos ko, wala kayong katigil-tigil. Tinatakot nyo rin ang mga sarili ninyo. Hindi nyo ba alam? Ha? Na yung ginagawa ninyo ay pang-aaburido lang sa taong bayan, panggugulo, pangwawasak ng maayos na kaisipan. Siyempre, kapag nga naman naniwala sa inyo, natakot sa inyong mga mamamayang naduduwag pa rin hanggang ngayon dahil kay Duterte, siyempre susunod pa rin sa inyong mga katangahan. Pero, hindi kami titigil na sabihin ang katotohanan. Si Rodrigo Duterte ay hawak ng ICC. Haharap siya sa 18 judge, no? At sorry siya dahil ang kanyang makakatapat ay mga judge na galing at humawak ng human rights. At puro kababaihan. Kababaihan, larawan ng isang ina. Ina na nalagasan ng anak na ipinapatay ni Duterte noong siya'y nanunungkulan. Kung kaya't ngayon, isang babae ang lilitis sa katarantaduhan ng inyong amo. Tanggapin nyo na kasi. Kasi kung hindi kayo nagpakatanga, nagpakapanatiko, at hindi kayo nag-idolo dyan sa ganyang klase ng tao ni Duterte, hindi kayo masasaktan. Ano? Di ba? Hindi kami loyalista, hindi kami DDS. Mga pangkaraniwang tao kami. Pero, hindi kami nasasaktan sa pangyayari. Pero hindi rin kami natutuwa sapagkat isa siyang kababayan. Pero anong gagawin natin? May batas na sinusunod na bawat maging kriminal ay kailangang singilin at pagbayarin. Yan ang ginawa ni Duterte. Kung kaya wala na, anuman ang inyong ipagsigawan, hindi na kayo paniniwalaan. Kahabag-habag ang inyong ginagawa. Hindi kaawa-awa. No? Kaya mga kapatid, tama na. Huwag nang lansihin ang taong bayan. Matagal nang nilansi ang taong bayan. Ang daming atraso ni Duterte. Alam ng lahat yan. Maging sa buong mundo. Salamat mga kapatid.